Mga bro, bago't mainit na balita tayo. Kamakailan lang, nagtagpo ang mga opisyal ng Pilipinas, Japan, at United States sa isang trilateral dialogue sa Tokyo, Japan noong December 10. Ang meeting na ito ay hindi lang basta usapan, ito ay isang makapangyarihan at matibay na hakbang para sa mas malalim na maritime cooperation ng tatlong bansa, na layong tugunan ang mga isyu sa karagatang rehiyon gamit ang mga patakaran ng international law. Sa isang joint statement na inilabas noong December 11, sinabi ng mga bansa na ang kanilang kooperasyon ay nakasentro sa rules-based approach, ibig sabihin, ang lahat ng pagkilos ay susundin ang mga internasyonal na alituntunin, hindi ang mga whims at kapritsyo ng isang bansa. Napakalaking bagay nito, mga bro, kasi nga, ito ay hakbang para mapanatili ang kalayaan sa mga karagatang nasasakupan, at sa harap ng mga hamon mula sa ibang bansa na may mas aggressive na aksyon. Ang mga maritime talks na ito ay di lang para sa papel. Nakuha nila ang matinding atensyon lalo na matapos ang mga insidente noong nakaraang linggo, kung saan pinapaligiran at tinutukan ng mga water cannon ng mga barko mula sa China ang ating Philippine Coast Guard vessel sa West Philippine Sea. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng urgency para mas paigtingin pa ang ating kooperasyon at pagtutulungan. Kailangan na talaga ang malakas na tugon mga bro, at hindi na pwedeng patagilid na lang. Ang Pilipinas ay may matibay na ugnayan sa United States, bilang isa sa kanilang pinakamahabang kasunduan at alyado sa rehiyon, kaya naman ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa ay nagsisiguro na kapag may pagsalakay, magkasama nilang ipagtatanggol ang isa't isa. Isang deklarasyon ng lakas at pagkakaisa mga bro.